Mga kaparmer, wala tayong ginagawa sa araw na ito, kaya samahan nyo ko, magluluto tayo ng ginataang isda. Ngayon mga kaparmer, lubos-lubos ko na yung pagkataon dahil wala dito yung may-ari ng malunggay. At yun, pinuputol ko na yung sanga para mas mabilis yung pagkuha natin ng malunggay at hindi tayo maabutan. Kaya mga kaparmer, at sa pagkataong ito, nilubos-lubos ko na din. At kukuhan din ako ng tanglad kahit medyo konti pa yung tanglad na dito. At itirahin ko na ito. Kukuha ko ng dalawang sanga dito at siyempre, nadaanan ko din yung kanilang ampalayahan at wala pang malaking bunga kaya no choice tayo. Sa mga sandaling ito ay nasa 7:89 ng umaga. Kaya nilubos-lubos ko na yung pagsipad-sipad ng malunggay natin dahil medyo gutom-gutom na ako dahil yun nga medyo tanghali na. At to make the video short, natapos ko agad. At siyempre sa pagkataong ito ay tinatali ko na yung ating tanglad na nakuha sa ating kapitbahay. At yan, taling-tali na at safety na yan. At pagkataong ito ay chop-chop ko na yung mga isasahog natin sa ating lutuin at hindi ko niyan isa-isahin kung anong mga pangalan yan dahil alam niyo kung anong pangalan yan at alam ko na mas magaling pa kayo magluto sa akin dahil baka pag isa-isahin ko pa yan baka mapahiya pa ako sa inyo. Basta ang alam ko na, pinakalas ko yan na nililimpyuhan ay yung ahos. So sa Tagalog pa ay bawang. Yan mga kaparmer, nililinis ko na maayos para hindi malurumi at siyempre mas malinis siya itong kakainin. Yan, kung nakita niyo yan, lahat ang ating sasahog sa ating isda. At to make the video short, natapos ko yung pagtagtad ng ating isda. At siyempre, mayroon na tayo na itong yung juice natin na may flavor na gata. Siyempre, walang niyog ating kapitbahay kaya juice lang nilagay ko. Yan mga kaparmer, kung nakita niyo, nilagay ko na yung gata diyan sa ating isda at nilagay ko na lahat ng mga kasangkapan natin gagamitin para mas maganda yung lasa at masarap. Sinasabay-sabay ko na lahat ng mga rekado mga kaparmer sa ating isda para sabay-sabay sila maluto maliban sa malunggay. At yan mga kaparmer, kung nakita na nandyan na lahat sa kawali yung ating yung ating mga lutuin at to make the video short. At bumukal-bukal na yung ating luto at nilagyan ko yan dyan ng bitsin at saka asin at kinukutaw-kutaw ko yung ating luto. Kaya mga kaparmer, kung nakita nyo ay mikos-mikos ko yan. At siyempre sa pagkataong yan ay titikman ko yan. Yan ang unang tikim ko. At hanggang napagdesisyonan ko na ilagay ko niyo yung dahon na malunggay dahil medyo gutom-gutom na ako sa pagkataong ito dahil nasa alas 8:96 ng umaga at mikos-mikos yung gamit ng kutsara. Siyempre hindi makukutaw ng ating kamay dahil medyo mainit yan at yan ay nablabing 8 tikim ko niya mga farmer at napagdesisyonan ko na medyo okay na yung ating luto. Sa pagkataong yan, nakita ko yung mga sinyalis na parang luto ng ating lutong ginataang isda na may halong malunggay at mga kasangkapan sa mga gulayan ng ating kapitbahay. Kaya mga farmer, napagdesisyonan ko yan na siguro patayin ko na yung apoy para makapagkain na tayo sa umagang ito dahil medyo nagugutom na ako. Kaya maraming salamat po sa panonood mga farmer. Kung hindi pa kayo nakapag-like, nakapag-follow sa ating Facebook page, paki-like and follow po. Malaking tulong po yan sa akin. Mabuhay po kayo hanggat kayo. Thank you!